may tungod sa tungdan o kanya karon diri nga di ka magpalabig kasubo kay nag-ingon ang Ginoo kung magpalabig ta di ka kabot sa ginarian kay ingon man ang Ginoo sa Mateo 5:13 Mateo 3:12 nagaingon na Johan ang nagsubo kay lipayon sa Diyos. So, kung nagsubot na karon, wabot ang panahon na kita lipayon. So, nagpasalag atong Ginoo nga siya ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhi. Wato balik siya sa gingharian sa iyang amahan, aron pag-andam sa daghang mga lawak alang kanato. So, muna'y pasalig sa atong Ginoo. Muna nga, mag-prayer kita, no? Prayer ta sa atong namatay na igsoon. Kay ang kamatayon sigurado, pero atong kinabuhi way siguro. Amen? Huwag kitang sayon, kaya ang kinabuhi sa tao karon, sumala sa Biblia, sa 90, Salmo 90, ibutan dito nga si Pintara o 80 ang kinabuhi karon. So kung atong tanawon, kanang 80 ganit, tagsa na na. Ang daghan karon sa 70. So, kung naka nga stage, sobra na kag 70, halimbawa, 75, nadawat na nimo ang bonus, dili bonus nga kwarta, bonus nga 5 ka tuig nga gibuhi ka pa sa Ginoo. Kay namas wala kasulatan si Kinta o Sinta na. Unyabot ka o Sinta, God bless. Salamat sa Ginoo. Kay palangga ka. Muna nga, ang kasalig sa atong Ginoo, dili ka magpakawa sa atong paglaom. Pray ka, pray. Una kayo niya sa Salmo 7:33 nagaingon, ayaw kalimti pag-ampo ang mga buhi o ang mga patay. Sa ito pa, yapin ginatas pag-ampo, labi na nga magpamisa ta. Magpamisa ta niya muhalat, di ba? Kaya unsay gangina sa unang pagbasa, ang bayad sa sala kamatayon ug ang halad bayad sa sala. So, pag-isa po kirmi. Ay matod pa sa Salmo 35, ang inyong pag-ampo muabot sa gingharian, latas sa kalawrag sa langit, muabot na ngadto sa Ginoo ang makanunayon nga pag-ampo. So, why paglunga, di ba? Isa, dugay na siya, ay git kalimti. Labi na karon sa Nobyembre 1 o 2, ilamang adlaw, publikal. Busa, di ka malimot. Unya, dugang pa, ako'y pambit about sa naipatay ba sa atong tradisyon. Tradisyon gani ka na ba handed down
generation to generation. Unsay atong naandan sa panahon sa mga katigwaman, may atong matuman, di ba? Halimbawa, ingani patay, daghan sa atong mga igsuon na mga moingon o labi na mugawas na nga dili i-atras pirmi sulong, di ba? Kadungod mo na sa mga idaranan karon kay di man isulong o dili atras asa man agi kung wato sa simbahan, di ba? Puntahan asa man agi inibalik puntahan niya po ni atras na ibalik-balik na, di ba? So kanya nakatarungan sa mga hunahuna ka na sa mga katigwangan sa una. Mabila ka ng sungsuong sa lungon. Bawal na. Nakuha ka na plato. Iyan na sa panalo. Mabasa na sa Catechism of the Catholic Church 21:16-17. Busa ato ng likaya, no? Mga idadidaran. Ako idadidaran mo ko. So, ato ng likaya. Kaya malitangita na sa demonyo. No? Kaya mo na entrance sa demonyo. Ganahan demonyo, anak. So, ato ng walaon sa atong kinabuhi. Kaya mo na gitawag tradisyon. Matulpas katigulangan. O apit tong kuhan nga sa iwalang ko kung namoy mga haba bawal na. Kay usa na sa entrance sa demonyo. Kunya ito ganina itong dilit matres napoy uban na kana nabay mga pinuhuan at ito mga isabay tudlo sa simbahan mo itong sundon. So kinahanglan nga musunod kita sa simbahan. Kaya ang simbahan, foundation, the pillar of truth. Nana sa 1 Timoteo 3:15. So mamati ka sa simbahan, hindi kay panudlo sa mga katigwangan. Kaya usahay man God, nisubra na ang atong totoo. No? Balihan namin ang totoo, di ba? Totoo. So muna nga, ipamit ko ni kay kasagarat yun. Saan ganin dito sa amo, sa kamigin man amo, ang buhol at bang na. Ingana yun. Saan ganin ka sa kasal bitaw? Sudlayan ang laki upay, kunya imnon dahil itong ibutang spasyo. Ang sudlay, ihugas dito spasyo. Imnon dahil itong magtiayon. O totoo na. Usa, wala na na. Mamati ka sa simbahan. Muna sa Lucas 10:16, mamati kita sa simbahan. Rita buot, no? Sumulang tingali na akong ikapambit yan ninyo o daghang salamat. Ikaw. Maayong gabi sa tanan. So, ang isbutan na to ganina is may tungod to sa patay alang sa kaluwasan. Karon ang atong paghisbutan, ang kaluwasan alang natong mga buhi. So, labing importante kaayo nga isgutan nato ang kaluwasan alang sa mga buhi. Kaya at least, samtang buhi pa kita napatay chance nga ma-obtain ang kaluwasan. Kaya matod pa sa 1 Timoteo 2:4, ang kaluwasan alang man sa tanang tao. So karon doon ako'y labing dako nga pangutana sa inyo ha. Mutuo ba mo nga, kung mutuo lang ka ni Jesus, maluwas na ka.
directly ba nga ang pagtuo kang Jesus is maluwas na kadiritso 100%? Nga matuo ka ni Jesus, maluwas na ka? Unsa may inyong tubag? Yes or no? Sakto, dili tinuod nga kung matuo lang ka ni Jesus and you accept Him as your Lord and Savior, maluwas na ka. Ngani, makadantay ka diya sa social media o baskin diya sa mga kadalanan, mingon na sila. Igsuon, sa Roca 3:10, wala yung taong matarong. Yes, wala taong matarong. Pero dili ka makabuot sa Ginoo kung doon na siya yung mga tao nga iyang ipakamatarong. Sama ni Mama Mary, sama ni Enoch, sama ni Jeremiah. So ipakamatarong sila sa Ginoo tungod sa usa ka misyon. And then ay kadula, kaning pinaka-famous na itong madungan kaning nasa John 3:16. Ano itang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have eternal life. So usa ika basihan nga mabasa nato diha, madunggan nato na kung matuo ka, nagbarata nato si Jesus as our Lord and Savior, maluwas kita. Munang nato kanunay nga atong madunggan. Apan, usa may tubag sa atong simbahan ini o tubag sa ni Santiago nga apostol. Mga igsuon, timanin ninyo. Unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Sa atag kadi ay na ang iyang pagtuo, if you just accept Jesus Christ as your Lord and Savior, dili ka maluwas. Dili ka maluwas kung wala kay maayong binuhatan. Kaya ang kaluwasan manggod mga igsoon, dunay kooperasyon. Huwag kang usay makadungag kita diha, bingod sila nga. Dili na ko musimba, oy. Nagtuod ba ko sa Ginoo? Nagtuod ba siya sa Ginoo? Dili na siya musimba. Maluwas man gyapon ba, nagtuod ba ako sa Ginoo? Dili na ko musimba. Tinuod ba? Nga, mutuo lang ka sa Ginoo, di na ka musimba. Maluwas na ka? Dili, oy. Kinahanglan ba nga donay kooperasyon? Kapag ang gisgutan sa Santiago, nga kinahanglan nga ang imong pagtuo dunay maayong binuhatan. Yes, tinuod nga ang kaluwasan, grasya sa Ginoo. Tinuod nga kini grasya sa Ginoo gihatag nato pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ ug sa iyang pagkabanhaw. Naangko nato ang kaluwasan. Pero dili directly nga tungod kay mituo ta maluwas na diretso. Dili tinuod. Kadiya sa Santiago 2:17, ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. So kinahanglan di ay og kooperasyon ang kaluwasan. Labing importante nga ato kining paminawon kay alang maninaton mga buhi. Si Brother Juanito, wala magpakabulo kung asa siya padulong. Pero at least kita, nagbulit pa kita, napakitay chance na makadulong kung saan nato nga maluwas ka. Ug karon, atong pag-isbutan ang pito kaang-ang sa kaluwasan. So, mayroong mga pamaagi nga maugtin nato ang salvation. So, number one, mo kining pagtuo. Di ba kanina gisbutan nato nga, question nato ganina nga, pagtuo lang ba maluwas na ka? So, ang tubag nato, dili. Apan mga igsoon, ang pagtuo, gikinahanglan din siya sa atong kaluwasan. Bisan tuod na dili directly 100% maluwas ka tungod sa pagtuo, pero ang pagtuo, usa siya ka way. Kumbaga, unang ang pamaagi siya. Kinahanglan nga doon na tayo pagtuo, kay nato pa sa Hebreo 11, uno kama nga to sa size. Ang kahulugan sa pagtuo, mao nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong ginaunan nga dili makita. Wala yung makapahimuot sa Diyos, kundi kinaagi sa pagtuo, kaya mabuol sa Diyos, kinahanglan gayud mo tuo nga adunay Diyos. So kinahanglan nga dunay pagtuo, kay kinahanglan man, kay tungod kay na may Diyos. O kinahanglan nga matuo kita sa Diyos, aron nga makaangkon po kitag kaluwasan. And number one,
Number one, anak, is may nagisbutan na ito ganina nga kooperasyon. Na wala na may kooperasyon. Kaya nga ikaduang ang sa kaluwasan mo ba ng paghimulsol. Na nagikinang laman ang paghimulsol. Sa kita ba yung tanan makasasaya mata. So maluwas ba kita kumutuwa lang ta ni Jesus o niya wala ka naghinulsol sa atong mga dagkong mga sala? Of course na, dili ka maluwas. Bisan kung nagtuwa ka sa Ginoo, o niya nagpakasala ka, o niya wala ka naghinulsol, dili man ka maluwas. Maunang, disgutan na ito ganina nga dili tinuod nga maluwas ka diritso kung mutuwa lang ka, kung imo lang dawaton ang Ginoo. Tumatod pa sa Lucas 13:1 nga ito sa 5. Sultihan ko kamo, na kung dili kamo maghinulsol, ug lubuya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sana kanila. So disgutan diri nga kung dili kita maghinulsol sa atong mga dagkong mga sala, mga impyerno gyud kita. Labi na ko ang atong sala, for example, nangabot ta, kabalot ta nga sala ang pagpangabot, pero wala tayo naghinulsol. Nagpadayon nang napunta pagpangabot. Nalito lagi ka ni Jesus, gi-accept him as your Lord and Savior, pero wala man yung bibiyaan ang iyong pagpangabot. Ikaduha, kayatan ka, ay palahubog kayo ka, nga wala niyo magibiyaan ang imong mga kasalanan. Dili man ito judge us, to judge you, pero gipainumdum ni sa ato nga kinahanglan nga maghinulsol ta. Kaya kung dili ka nag-inosol ang atong pagtuod, walay pulos. Sama sa gingan ni Santiago 2:17. O mga katulo, mao ang pagtuman sa subok. Nalagikinanglan man ang pagtuman sa subok. Kaya usapan po sa kumaagi na maluwas kita. Nabitaw ninyo siya sa Mateo 19:17. Si Jesus nito ba? Nganong nangutana ka man kanako kung siya ang maayo? Usaray maayo ang Diyos lamang. Tumana ang sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Pag mao kini, Juan 14:15. Kung nilgugnaw kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So kung tinatay kita ang nilgugnaw sa Ginoo, mutanan kita sa iyang mga kasubuan. O pinaagi ni ining pagtuman, may gitawag nato nga kooperasyon sa atong kaluwasan. Ikaapat, mao kining pagkinabuhi sa grasya. Anong na may pagkinabuhi sa grasya? Kaya diya sa atong pagkinabuhi, samtang naglawid kita sa kalibutan, posible nga kining grasya nga kaluwasan na gihatag sa atong Ginoo, mawala ni sa ato tungod sa atong pagpakasala ug sa wala nato paghinulsol. May bitang sa Ezekiel 36, versikulo 26 hanggang sa 27. Gawas ko ng Espiritu sa Ginoo, ipasulod sa atong kalag, dili kita makatuman sa subok. Kung ang Holy Spirit di ay dili makasulod sa atong kasing-kasing, o sa tibiyar na atong kinabuhi, dili kita makasulod sa subok sa Ginoo. So, saan ba nato nga maangko nato ni ang Holy Spirit na may magiya nato? Yan kay makasala kita, kanunay na kita makasala. Kapag dili kita madalang ka mga igsoon, kinaman ang simbahan. Nga mo ay maggiya nato, unsaon nato nga ang atong mga sala, makapaningkamutan nato ini nga mapaningkamutan nato kini nga mawagtang sa hinay-hinay. Mapatawang kitagaan kita sa simbahan o Sacrament of Confession or ang pagpangumpisal. Madang sa ikalima ang sa kaluwasan, mawang pagpasakop sa tinuod na simbahan. So, gikinahanglan nga magpasakop gid kita sa simbahan nga gitungod sa atong Ginoo. Kaya diha man kita tudluan sa tinuod. Madang, gabi kita ka-bless nga mga Katoliko. Kaya sa laing mga sekta o laing mga reyon, wala sila sakramento sa kaluwasan. Dili sila sakramento sa pagpangumpisal. Dili sila makabalo kung ang ilang mga sala, ipasalo na ba sa Ginoo. So bless kayo ka kanay, sakramento nga gihatag sa Ginoo sa mga kaparian. Diyan sa pagpangumpisal, matagamtan nato ang pagkawagtang sa tinik sa mga kasing-kasing tawag sa mga sala nga atong nabuhat. So, kung kinahanglan nga pasakop kita sa simbahan, kay si Kristo man ang ulo sa simbahan, o kita man ang lawas nga bawang simbahan.
So, dili pwede na ang ulo may bulag sa iyong lawas. Kaya kung may bulag kita sa iyong simbahan na bawal yung lawas, mayroon ang purple ulo, dili mo na pwede niyo maibulag ang ulo sa iyong lawas. Kung kinahanglan, na kasama po kita sa simbahan na gitukod sa atong Ginoo. So, dili na pa ikaulaw, magiling katoliko, na ginikod sa atong Ginoo. Kung dili kinumutoong, siyempre wala na tayo ebidensya. Pero kinahanglan, na kung gusto mo maribalo sa kamatuoran, mag-research mo, basahin ninyo ang mga sulat sa mga church fathers, kumbaga sa mga unang mga Kristiyano, basahin ninyo ang ilang mga pagtuo kung unsa. O dito mo maribalo kung unsa din ang tinuod na simbahan pag-itukod sa atong Ginoo. Aron mo, makudluan kita sa tinuod o sa kamatuoran. Now, ang ikaunong, hapit na ni mga exam, gamay na lang dyan, please bear with me. Ang ikaunong, ang pagsangyaw o ang pagpaambit. Wala magibuhat din ay gusto man sa Ginoo nga kitang tanang maluwas, kitang mga katoliko na ningkamot usab kami labi na kami nga magpaambit may sa tulong sa Ginoo aron nga si bisan minsa nga nakadungog maluwas gud mo na nakadungog naman mo kung usang pamaagi. Ang pag-ampon na paano na mabildili lang para kang buhay ganito at alam usab sa mga buhi na kinahanglan usab sa grasya sa kaluwasan. Nadang nagsangya mi diri para madurog usab niya itong mga hinayo na sa simbahan pag malibalik o katong mga tao nga kanila nagsimba pero dili palipon ang ilang pagtuo na mas mapalipon pa. O sa ikapito ang mao ang paglahutay. Kikinahanglan gid kaayo ang paglahutay. Sabi tayong nangatama ko sa inyo ganina nga, directly ba nga 100% luwas na takong mutuo lang ka ni Jesus o bato siyang giagzat? Dili, yan na, di na may paglahutay. Hindi ba kasamtang na apat na sa kalibutan, makasala, hindi ka. Nga kung dili ka mag-inosyo, mawala mo na ang grasya sa kaluwasan sa atua. Na nagikinanglan ang paglahutay. Lumatod ba sa Mateo 24:13? Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. So, kung kinsa ra ganitong maluwas, katulang mga tao nga nagpadayon hangtod sa katapusan. Now, atang balik-balikon nga alam mo tuoan ng naglabi-labi diyan sa kadalanan ngayon nga mutuo lang ka ni Jesus, luwas na ka. Kadili din na tinuod. Kung tinuod ka na, wala na ang nagbuhali ang mga apostolos nga maglahutay. Dapat kitang tanan, nagit na kagulit. So, asa mo na ibutang ang tao na luwas na? Diba sa langit? So, wala ka na tagulit sa yuta. Sa ako pa, dili ka 100% luwas na. Kaya, sa langit, di naman makasala. Di man pwede ang sala dito. Nga, nalang pa dito sa kalibutan, makasala kumanta. So, di pa tayo dito sa luwas pa. At so, punta na ang sa kaluwasan paglahutay. So, dagang salamat na i-share o mga gabihin na matulog kami sa inyong manahuna o kasing-kasing. Amen. Okay. So, katong gi-say-say sa kong kauban, sakto ba ito, no? Pero kinalang ko'y gamay po nga lugang sa gamay langit kayo. Pasensya lang na abot sa purgatorio na ining mga galat na nasa purgatorio, luwas na ni sila. Pero wala pa na putli. So manay pasabot kay brother. Kaya diya sa Marcos 9:49 na may babasa diya nga ang tanang tao putlion pinagi sa kalayo. So naikismutan din na kalayo. So kung sakto na to, diya sa Osias 14:9 na kinahanglan man og pagsabot. So kung sakto na to, kung kalayo ni nga kini nga kalayo gikan ni sa impierno. So kini kalayo sa impierno dili pagaputli. Pero ang ingon sa Marcos 9:49, ang tanang tao putlion pinagi sa kalayo. So dili sa impierno, kay impierno pilot pa nga walay katapusan. Kaya kung ayaw mo kaning kalayo nga gisgutan ni langit ni dili po sa langit, tungod kay ang langit dili man sa kalayo. Kahayag pa ng kalangit, eternal life. Busa kung dili langit, kung dili ko impierno, tumuning ipasabot sa simbahan nga purgatorio. Di ang makalag, may mansa sa pagalinisan. So luwas na rin sila, wala pa lang nahimpit. Wala nga, himpiton sila diya sa purgatorio. Kanya, taktong itong ingon sa ato igsoon na dili igok ang pagkaulamang. Mismo diya sa Catechism of the Catholic Church, 18:15, nga mag-upan ginagawa, pagtuo o puhat.
So, mara to mga igsoon, padayon ta, manglingkod lang ka. Atong awiton ang awit pangalan. May dapit nga isa, likway mo si Jesus. Ugang tawagan, kami mo naghawan. Nagpapuyang ka lang sa mga kahilayan. Naisip mo ba ang piling? Naisip mo ba kung magkalang umawalan? Bisan ang kalibutan maimo, kay tingali playa, ayaw na ikaw. Igsoon palandong karon, ikabaylo mo ba ang kaluwasan dayon? Sa kalipay nga lumalabay, ang salalang puswa sa utang mawala. Igsoon palandong karon, naisip mo ba kung magkalang umawala? Minsan ang kalibutan mahimo, kay tingali kaya halayo na ikaw. Igsoon palandong karon. Mag-ampo kita alang sa kaganiban. Sa matag pag-ampo mayroon kita, inuulungga ang among pangamuyo. Mag-ampo kita alang sa atong igsoong namatay ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga miingon, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang tawo nga nakatuo kanako bisan mamatay mabuhi siya. Ug ang tanang buhi dungga ang among pangamuyo. Ibanhaw mo ang mga minatay. Ihatag sa among igsoon nga si Juanito ang kinabuhing kunhay. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Isaan mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan, dadha kining among igsoon nga si Juanito sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa pagbunyag niya, ang among igsoon gihugasan o gihugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himua siya nga mahiuban. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa imong lawas ug dugo, siya gilig-on. Hatagi siya luna sa imong gingharian langiton. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ug alang usab kanatong tanan nga naghiusa dinhi, aron nga magtinabangay o magpinasaylo ay kita. Ug aron makaandam kita sa pagdawat sa atong pagbalingong kamatayon. Pinaagi sa paghiusa kang Kristo, sa una-una pulong og sa buhat, nangamuyo kami kanimo Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Amahan kini ang pag-ampo sa imong katawhan, hinaot nga dunggon mo kini og tubagon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iniusa kang Kristo, palihog manindog kitang tanan, ug magdungan pagsampit sa amahan, tungkay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manulubos. Atong yampo ang amahan namo. Amahan namo mga salari, pagdayo namo ang imong ngalan, sumamot ka namo ang imong harian.
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa mga kadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. At sayuwa kami sa among mga sala, maingon at pasanay kami sa mga kasalanan namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, kinumayo sa kami sa dautan. Amen. Pagkatong isunod mga isun, ang atong pangayupo, pagayong panapang, maunta, kining atong pag-ampo, karong lungkon nga to sa atong Ginoong Kristo, mga yupo kita nga to sa inginahan na si Mama Mary. Atong yampo ang tulog ka mag-imaya Maria o tulog ka Gloria Patri kitang tanan. Mag-imaya ka Maria, tulog ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayan na tanan. Bulahan mo sa bunga sa tiyan bunga si Jesus. Santa Maria, inahan ko sa Diyos. Yampo mo kami sa kasasala, karon ko sa oras sa magkamatay kami. Mag-imaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayan na tanan. Bulahan mo sa bunga sa tiyan bunga si Jesus. Santa Maria, inahan ko sa Diyos. Yampo mo kami makasasala, karon sa oras sa magkamatay kami. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, pagbulahan mo sa bunga sa tiyan bunga si Jesus. Santa Maria, inahan ko sa Diyos. Yampo mo kami makasasala, karon sa oras sa magkamatay amin. Maya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan na tanan. Amen. Maya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan na tanan. Amen. Imaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan na tanan. Amen. Mahigugmaong Amahan, ang imong mensahe kanamo karon nakapadugang sa among pagtuo o paglaom. Itugot nga magmalikon kami panahon sa kamatayon, kay nasayod kami nga luyo ni ana ang matuod nga kinabuhi. Iniusa ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kang wanito o Ginoo. Ug ang imo kamaya tudan unta kaniya hangtod sa kahangturan. Tultulan kaunta sa mga anghel sa Ginoo ngadto sa paraiso. Tugaton kaunta sa mga martir o mga santo sa langit. Ug dadkon ka ngadto sa syudad nga balaan ug tunhay nga Jerusalem. Amen. Alang sa rito sa pagtapos, manalangin kita, ang Diyos sa hukma o kaangayan, ang Amahan o Anak o Espiritu Santo, manalangin ka natong tanan diya sa atong mga pag-ampo, o magatuntol ka nato sa dalan sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Natapos na ang atong pagsaulog sa pulong sa Diyos. Hinaot unta nga magpadayon kita sa paghimaya kaniya diya sa pagbuhat ug matarong, uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O karon atong awiton ang katapusang awit, Sino Ako. Hirang sa Diyos.